Kahit marami ng sundalo at kagamitan ang mawala, hindi pa rin titigil si Pangulong Vladimir Putin ng Russia sa pag-atake. Isa sa pinakamalaking target niya ang Zaporizhia at ganoon na ito mula tag-init. Hindi nakuha ng Russia ang lupang gusto ni Putin sa malawakang pag-atake noong tag-init. Kaya hanggang pagtatapos ng taglagas na lang, siya pwedeng maglunsad ng malalaking opensiba. At noong Oktubre 20 ginawa nga niya iyon. Inatake ng Russia ang isang baryo malapit sa Zaporizhia gamit ang malaking mekanisadong puwersa para sirain ang depensa ng Ukraine. Hindi nagtagumpay ang malawakang pag-atake ni Putin sa Zaporizhia. Nagdulot ito ng kaguluhan at panibagong pagkatalo para sa Russia. Noong Oktubre 21 iniulat ng Kiev Post na nagtangkang umatake ng malaki ang Russia na baryo ng Malatokmachka isang araw bago iyon. Ayon sa mga opisyal militar ng Ukraine, ginawa ng Ukraine ang mga hakbang laban sa sunod-sunod na mekanisadong pag-atake ng Russia nitong mga buwan. Agad nila itong pinahinto. Malinaw na matagal nang naghanda ang Russia para sakupin ang Malatokmachka. Maayos ang kanilang pag-atake. At kung hindi nakapaghanda ang Ukraine, maaaring masakop ang baryo. Ang pag-atake ng Russia ay dumating sa maraming alon, karamihan mula sa ika-71 Motorized Rifle Regiment ng Russia. Umuabante ang mga tropa mula sa mga baryo ng Vobova at Novoprogopivka. Ayon sa ulat ng Kiev Post, ipinapakita nitong sinusubukan ng Russia na pagsabayin ang pag-atake mula sa dalawang direksyon. Maaaring layunin nilang makumpleto ang pincer movement laban sa Ukraine. Hindi nagtagumpay ang pag-atake, anuman ang layunin. Ayon sa Kiev Post, bawat alon ng Russia ay may 5 hanggang 8 armored na sasakyan. Bumabalik ang Russia sa dati nitong gawi. Noong tag-init, ginamit nila ang mga pagsalakay ng maliliit na grupo sa halip na mekanisadong pagsalakay gamit ang armored na sasakyan. Iniulat ng RBC Ukraine noong Hulyo ang pagbabagong ito sa taktikal na direksyon. Karaniwan, 3 o 4 lang ang sundalo sa mga grupong Ruso na inaatasang sumulong at pasukin ang posisyon ng Ukranya nang hindi nahahalata. Ayon sa teorya, malalaking target ng drone at artilleriya ng Ukranya ang malalaking mekanisadong unit at armored na sasakyan. Ayon sa Kiev Post, nagpadala ang Rusya ng humigit kumulang 26 na mekanisadong unit kabilang ang infantry at armored fighting vehicles, pati na rin ang kanilang Tiger. Ang 10 sundalo ay sasakyang pansundalo na kayang magsakay ng 10 sundalo at may grenade launcher at magaan na machine gun. Ayon sa Army Recognition, kaya nitong umabot sa pinakamataas na bilis na nasa pagitan ng 77 at 87 milya bawat oras depende sa partikular na modelo. At mayroon itong kahanga-hangang abot na 600 at 21 milya. Matitibay ang espesipikasyon, kaya magandang pagpipilian ito sa pag-atake ng baryo. Hindi sapat ang espesipikasyong iyon para iligtas ang Tiger o iba pang armored vehicles ng Russia mula sa depensa ng Ukraine. Ayon sa datos ng Kiev Post, maaring naglunsad ang Russia ng 3 5 alon na may 8 sasakyan kada alon. Ginamit ng Russia ang pamamaraang alon sa malaking bahagi ng digmaan bago lumipat sa mas maliliit na unit. Ang unang mga alon ay kamikaze attacks para maubos ang bala ng Ukraine at mapahina sila sa mga kasunod na alon. Siyempre, ang ganitong mga pag-atake ay nakadepende pa rin sa dami ng sasakyan ng Russia. Kapag naubos na ang mga sasakyan na iyon, malamang mabigo ang pag-atake maliban kung maubos ng Ukraine ang kanilang drone at bala. Alam ito ng Ukraine at handa sila sa tangkang gawin ng Russia sa Malatokmachka. Nahuli ng 100 at 18 separate mechanized brigade ang mga puwersa ng Russia habang sumusulong. At ayon sa mga sundalo, mabilis silang gumanti. Ginamit ng mga tagapagtanggol ng Ukraine ang artilleriya, first-person view drone at iba pang unmanned aerial vehicles laban sa mga posisyon ng Russia. Ginamit din ng Ukraine ang taktika ng Russia sa pagpapadala ng mga Soviet-era T-72 tanks sa labanan. Hindi tiyak kung ang mga tangke ay galing sa Ukraine o nasamsam mula Russia, pero epektibo itong ginamit ng Ukraine. Nakipaglaban ang mga T-72 sa armored vehicle at infantry ng Russia habang lumilipad ang drone at sumasabog ang artilleriya. Dagdag pa rito, may mga mina na pinsala ang ilang armored vehicle ng Russia ng mga pampasabog sa ilalim habang tinatakasan ang mga drone sa itaas para kontrahin ang anumang claim ng Russia na mas matagumpay ang pag-atake sa Malatokmachka kaysa totoong nangyari.
Nag-post din ang ika-100 at 18 brigada ng video ng kanilang tugon sa pag-atake sa Facebook Reel. Tumagal ng mahigit 3 minuto. Itinatampok ng video ang maraming teknik na ginamit ng Ukraine upang pabagsakin ang mga mananakop na Ruso. Sa likod ng malalakas na tugtog, makikita sa video ang mga sasakyang Ruso na tinatamaan ng first-person view drones na nagiiwan ng usok at sirang bakal. May ilang sakayan dapagita, ilang sasakyan na umandar matapos unang tamaan. Pero kalaunan, tinamaan din ng sumunod na drone attacks. Sa isang bahagi ng video, makikita natin ang tanawin mula sa isang first-person view drone habang ang isa pa ay tumama ng direkta sa isang sasakyang Ruso. Hindi huminto ang sasakyan kaya nilapitan ito ng drone na nagre-record. Sa huli, makikita nating ang sasakyan ay may barbed wire na nakatali na tinatawag ngayong cope cage. Ang mga cope cage ay mga inimbentong piraso ng armor na parehong ginagamit ng Russia at Ukraine sa kanilang mga tangke at mga armored na sasakyan. Layunin nito, nadagdagan ang proteksyon ng armor mismo sa digmaan kung saan kaya ng drone at anti-tank na bala na atakihin ang mahihinang bahagi ng sasakyan mula sa itaas. Ang cope cage ay nilalagay para pasabugin at saluhin ang putok ng bala para ligtas ang sasakyan at makapagpatuloy sa pag-abante. Maaaring gumana ang Russian cope cage sa unang drone ng Ukraine, pero tinamaan ng pangalawa ang gilid ng sasakyan. Ganun nga ang nangyayari. Sa video, laging nakikitang may first-person view drone na nagre-record o tumatama sa mga sasakyan ng Russia. Kontrolado ang sitwasyon sa direksyong ito. Walang posisyong nawala. Ayon sa teksto, nakasama ng video. Nagulat ang Kiev Post mula sa tropang Ukraine. Malaki ang pinsala ng kalaban, nasira ang kanilang tauhan at armored vehicles. Kumikilos kami ng buo ang pasya at pagkakaisa. Ang pag-atake ng Rusya ay nauwi sa hindi talaga naging pag-atake. Masakir ito ng mga makinang bakal na hindi pa rin napoprotektahan ng Rusya mula sa mga drone at sandata ng Ukraine. Ulat ng Euromaidan Press, ang laki ng mga nawala at talagang napakalaki ng mga ito. Ayon sa Kiev Post, sa 26 armored vehicles na ipinadala ng Rusya, 22 ang nawasak o nawala sa kontra-atake ng Ukraine. Kasama rito ang 12 infantry fighting vehicles, 2 Tigre at 6 armored personnel carriers. Malamang, marami sa mga sasakyang ito ay may sakay na mga sundalo. Ibig sabihin, hindi lang armor ang nawala sa Rusya sa kanilang hindi matagumpay na pagtatangkang sakupin ang Malatok-Machka. Nawalan din sila ng sundalo, posibleng 2 dosenang tao. Kahit hindi inilalantad ng Ukraine ang kabuang bilang ng nasawi. Ang tagumpay ng Ukraine ay dumating sa mahalagang panahon, lalo na matapos muling ilunsad ng Rusya ang opensiba sa Zaporizhia, kasunod ng kabiguan nito noong tag-init. Nagsimula ang opensiba sa dulo ng tag-init. Noong Agosto 18, iniulat ng punong komandante ng sandatahang lakas ng Ukraine, si Alexander Syrsky, na inilipat ng Rusya ang mga tropang dati ay nag-ooperate sa rehiyon ng Sumy papuntang Zaporizhia. Pag-amin na ng kabiguan sa tag-init yon. Mula Mayo, inaatake na ng Rusya ang Sumy para gumawa ng buffer zone at maprotektahan ang mahihinang rehiyon sa hangganan. Nabigo ang opensiba sa Sumy. Inilipat ng Rusya ang karamihan sa mga reserbang tropa nito mula sa rehiyon papunta sa ibang bahagi ng Ukraine na mas may tsansa sila. Muling nagsama ang mga tropa pagkatapos ng ilang araw. Pero nabigo pa rin ang opensiba ng Rusya sa Zaporizhia. Gayunpaman, ang pag-deploy ng mga tropa ay nangangahulugan na handa ang Rusya na magsimula ng mas marami pang pag-atake sa Taglag, na siya mismong nakita natin noong Oktubre 20. Noong Setyembre, iniulat ni Syrsky na Tripoli ang kalamangan ng Rusya sa tao at kagamitan sa karamihan ng rehiyon ng Zaporizhia. Sabi ni Syrsky, mas marami ng 4 beses ang sundalo at gamit ng Rusya kaysa Ukraine sa ilang lugar. Ganito ang estratehiya ng Rusya. At nakita natin ang ibig sabihin ng kalamangan sa bilang sa pag-atake sa Malatok-Machka. Kayang magpadala at mawalan ng maraming mekanisadong unit ang Rusya dahil marami pa silang reserba na maaaring ipadala sa mga susunod na alon. Sa ngayon, mayroon pa sila nito. Sa Zaporizhia, umaasa ang Ukraine sa drone at bala stockpile. Mahina ang armor depensa ng Rusya. Ang tanong, sapat ba ang dami nito para malampasan ng Rusya ang kahinaan nila? Sa ngayon, matatag pa rin ang depensa. Sa pagtatapos ng tag-init, nagplano ang Rusya ng opensiba sa Zaporizhia, ngunit napigilan ito ng Ukraine bago magsimula. Ayon sa Kiev Post, nagdesisyon ang Rusya na ilipat ang mga tropa, kabilang ang elite na marine units
sa Donetsk, marahil para sumulong sa Pokrovsk. Bumagal ang pag-atake sa Zaporizhia pero marami pa rin. Ayon kay Sirski noong Agosto, sa kabila ng pinakamalalaking pagsisikap ng militar ng Rusya makalusot, maliit lang ang naging pag-usad nila sa teritoryo. Ang opensiba ng Rusya ngayong taglagas ay tila mga ataking dapat noong tag-init pa. Patuloy namang nagtatanggol ang Ukraine. Noong Oktubre 20, napatunayang kaya ng Ukraine wasakin ang armor ng Rusya bago ito makapinsala sa depensa ng Ukraine. Pero hindi lang armor ang problema ng Ukraine. Malalaking abala rin ang mga drone sa Zaporizhia. Noong Oktubre 22, ilang araw matapos mabigong umatake ang Rusya sa Malatokmachka, naglunsad ulit sila ng long-range drone sa Zaporizhia. Ang Ukraine Inform ay isa sa mga unang nag-ulat tungkol sa pag-atake na binanggit na 5 tao ang nasugatan sa pag-atake ng Rusya. Hindi namimili ang Rusya pagdating sa edad ng mga sibilyang Ukrainian na kanilang tinatarget. Pinakabata, 21, pinakamatanda, 62. Unang iniulat ang mga sugat mula sa shrapnel at pagkalason sa carbon monoxide. Sinabi naming unang pinsala dahil mas marami pa talagang nasaktan. Ilang oras matapos ang ulat ng Ukraine Inform, naglabas ng follow-up ang Pravda na nagsabing 15 na ang nasugatan sa Zaporizhia. 3 bata ang nadagdag sa listahan ng biktima ng long-range drone ng Russia sa bagong ulat. 2 sa mga bata ay sanggol. Isa'y 7 buwang gulang at isa'y 6 buwang gulang. Habang ang isa pa'y 13 anyos na lalaki, nabanggit namin na ang mekanisadong pag-atake sa Malatokmachka ay patunay na bumabalik ang Russia sa dati nitong mga taktika bago ang tag-init. Sa pamamagitan ng mga drone strike na ito, patuloy na ginagawa ng Russia ang isang bagay na simula pa lang ng digmaan sa Ukraine ay ginagawa na nila, ang takutin at sindakin ang mga sibilyan ng Ukraine. Ang Action on Armed Violence ang nagbigay ng datos hanggang Oktubre 17. Iniulat nila na mayroong 10,300 na insidente na nakaapekto sa mga sibilyan ng Ukraine na nagresulta sa 42,569 na mga biktima. Sa mga biktima, 33,372 sibilyan ang nasugatan at 9,277 ang namatay dahil sa sugat. Ang mga airstrike gaya ng drone attacks ng Russia sa Zaporizhia noong Oktubre 21 at 22 ay sanhi ng 29% ng lahat ng naiulat na pagkamatay ng sibilyan mula simula ng pananakop ni Putin. Isa ang Zaporizhia sa 5 rehiyong pinakaapektado ng pag-atake ng Russia sa sibilyan na may 2,917 biktima hanggang Oktubre 17. Ang pinakabagong pag-atake ng drone na ito ay nagdagdag ng 15 pa sa bilang na iyon. At ipinapakita rin nito na nagiging desperado na ang Russia sa Zaporizhia. Pinagsasama nito ang mga mekanisadong ataking alam niyang mabibigo kaya nauuwi sa pagkawala ng kagamitan at sundalo, kasabay ng matinding terror laban sa mga sibilyan sa rehiyon. Nagiging desperado na ang Rusya. At ang nakikita natin ngayon ay ang mga pagtatangka nitong bumawi mula sa lantad na kabiguan ng kanilang opensiba noong tag-init laban sa Ukraine. Nabanggit na natin ang kabiguang ito, pero hindi pa natin naipapakita kung gaano kalaki ang pinsalang idinulot nito sa Rusya. Noong Setyembre 2, naglabas ang Atlantic Council ng isang artikulo na nagbubuod ng epekto ng nabigong opensiba noong tag-init sa Rusya. Sinabi nitong ang kabiguang ito ay sumira sa alamat ng tiyak na tagumpay ng Rusya at masasaktan si Putin. Layunin ng opensiba noong tag-init sa Zaporizhia at iba pang lugar na pakawalan ng Rusya ang puwersang hindi kayang pigilan ng Ukraine. Aabante ang Rusya ng mabilis. Sinasakop ang napakalalaking bahagi ng teritoryo. Pagkatapos ng lahat, mas malaki ang magiging kalamangan ni Putin sa negosasyon para sa kapayapaan kaysa dati sa digmaan. Tingnan mo dami ng teritoryong nakuha natin ngayong tag-init. Pwede sanang sabihin ni Putin, ibibigay ang mga yan sa Rusya o kukunin pa namin ang natitira sa Ukraine. Si Putin mismo ay sobrang kumpiyansa sa opensiba noong tag-init na sinabi pa niyang may mga dahilan para maniwalang kaya nating tapusin ang Ukraine noong Marso pa lang. Hindi umayon sa inaasahan ni Putin ang opensiba. Ayon sa Atlantic Council, nabigong makamit ng hukbong Ruso ang tagumpay sa harapan o masakop ang malaking lungsod. Sa kabuuan, ang pag-usad ng mga Ruso sa loob ng 3 buwang tag-init ay tinatayang umabot lamang sa 0.3% ng teritoryo ng Ukraine. Mahalaga, nananatili pa rin sa kamay ng Ukraine ang mga pangunahing estratehikong layunin
tulad ng Pokrovsk sa silangang Ukraine. Ayon sa ulat noong Setyembre, walang gaanong pagbabago sa sitwasyon habang patapos na ang Oktubre. Nawala na ang pag-asa ni Putin na gamitin ang tagumpay ng Russia ngayong tag-init para makuha ang kapayapaang gusto niya. Pagsapit ng pagtatapos ng tag-init, si Putin ay may manghang 210,000 na kaswalti sa kanyang kamay para sa buong 2,025 at halos wala siyang maipakitang kapalit nito. Maaari mong malaman pa kung gaano kalubha ang naging epekto ng opensibang ito para sa Russia sa aming video na tumatalakay sa buong saklaw ng mga pagkalugi ng Russia noong 2025. Ang lahat ng ito ay nagbabalik sa atin sa Malatokmachka at sa muling pag-atake ng mga drone sa Zaporizhia. Ang kinakaharap ng Ukraine ngayon ay isang desperadong Russia. Dahil nabigo sa mga layunin noong tag-init, ibinubuhos na ngayon ng bansa ang natitirang lakas laban sa Ukraine. Ang lamig ng taglamig ay nagpapahirap sa mga seryosong paglusob sa lupa. Ang mga armor na pinakawalan ng Rusya sa direksyon ng Malatokmachka ay malamang na iyon ang mga armor na nais nilang itabi. Marahil ay inihahanda para sa mga susunod na pag-atake kapag lumipas na ang taglamig. Karamihan dito ay nasunog na sa mga bukid at kalsada malapit sa baryong hindi nakuha ng Rusya. Yung mga drone na lang ang natitirang sandata ng Rusya para makasira sa Zaporizhia. Dahil hindi nakuha ng Rusya ang nais na lupa, lalong tumaas ang paggamit nila ng pananakot. Ayon sa bagong tinig ng Ukraine, sinabi noong Setyembre na mas pinagtutuunan ng Rusya ang pagpapabuti ng taktikal na posisyon kaysa seryosong pag-usad sa Zaporizhia. Noong taglagas, malamang may papel ang pag-atake sa Malatokmachka sa bagong estratehiya dahil ito ang uri ng pamayanan na maaaring gamitin ng Rusya bilang himpilan para sa mga susunod na pag-atake o basehan ng kanilang mga drone operator. Habang tinatangkang atakihin ang natitirang bahagi ng rehiyon ng Zaporizhia, gagawin ng mga puwersang Ruso ang lahat para mapabuti ang kanilang posisyon sa Zaporizhia Oblast at hadlangan ang Ukraine na mailipat ang kanilang mga reserba sa ibang mas aktibong front para sa layuning terorista. Tulad ng paglapit sa kabisera ng rehiyon para atakihin ito gamit ang guided aerial bomb na Korektirovnaya Aviabomba. Ayon sa ulat, layunin ng mga teroristang taktika na magmukhang nananalo ang Russia. Iniulat ng Moscow Times noong Oktubre 21 na patuloy na hinihiling ni Putin na isuko ng Ukraine ang teritoryo. Kahit nabibigo ang kanyang puwersa na sakupin ito, ang leader ng Russia ay sobrang hiwalay sa realidad ng mga nangyayari sa aktual na labanan. Ayon sa Moscow Times, sinabi niyang umatras ang puwersa ng Ukraine sa buong linya ng labanan noong Oktubre 7. Hindi nangyayari iyon. Maaaring hindi alam ni Putin o niloloko siya ng mga malalapit sa kanya. Nagbibigay iyon ng mas malawak na konteksto para sa pag-atake sa Malatokmachka. Maaaring itinodo ng Russia ang kanilang mga armor sa baryo. Sinusubukan nilang gawing totoo ang ilusyon ni Putin bago niya makita ang realidad. Hindi tugma ang sinasabi niya sa aktwal na nangyayari. Ayon sa Moscow Times, kinokonsentra ng Russia ang militar nila sa Zaporizhia at Donetsk para sa huling pag-atake ni Putin sa Donbas. Ang pag-usad sa Zaporizhia ay magbibigay daan sa Russia na magpadala ng tropa sa Donbas, kaya tinatarget ito ni Putin. Ang problema ng Russia ay ang bagal ng kanilang pag-usad ay nagpapakita na maaring abutin pa ng ilang taon bago bumagsak ang Donbas. Para sa Ukraine, itutuloy nila ang ginawa noong Oktubre 20. Pinapakita ng depensa ng Malatokmachka na alam ng Ukraine ang taktika ng Russia at handa sa bagong mekanisadong pag-atake nito. Ngayon, patuloy na tatamaan ng Russia ang kahit anong kaya nito, mula sa mga target militar hanggang sa mga sibilyang infrastruktura, habang sinusubukan nitong lumikha ng impresyon na sila ay sumusulong. Sa Zaporizhia, ang kailangan lang gawin ng buong Ukraine ay ipagpatuloy ang pagtatanggol tulad ng ginawa nila sa Malatokmachka at magbigay ng ebidensya sa pamamagitan ng mga video footage habang ginagawa ito. Mawawala ang bisa ng kwento ni Putin tungkol sa tagumpay ng Russia. Sa kabila ng kabiguan, itutuloy pa rin ng Russia ang operasyon sa Donetsk at Zaporizhia dahil sa paghahangad ni Putin sa Donbas. Sa video namin, tinatalakay namin ang mga dahilan ng pagkahumaling ni Putin sa rehiyong ito ng Ukraine at ang epekto nito sa Russia at sa militar nila. Panoorin ang video para matuto pa ng higit at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mga video tungkol sa pinakabagong tagumpay ng Ukraine laban sa Russia.
At maraming salamat, gaya ng dati, sa inyong panunood.